Kabsat Nyolo. Ibang klase ka talaga. Diyos ko po, Rudy. Alright, good evening, good evening. Bagong composition yun ni Nyolo. Kapopost lang niya, 1 hour ago lang yan. Latest yan. Yung composition. Ang tawag niya dyan or ang title niyan is Cayetano. Alright, Kabsat, napapag-usapan natin, maestro. Ako, pag-usapan natin to, sigurado mabubuisit yung mga garapata pag pinag-uusapan natin yung mga ganitong bagay. Kasi mabubuisit talaga sila pagdating sa mga ganitong klaseng usapin, no? Panggigipit daw. Ay, grabe. Ano bang nangyari, maestro? Kasi kanina, mabsat, no? Lord Buki. Tingnan nyo. Pakita lang natin. Ito, mabsat, no? Ito po, mabsat. Nakabot si Jinggoy. May iniita. Meron daw siyang kailangan niya ng knee injury surgery. Kailangan niya ng surgery sa knee kasi ewan ko, bigla na lang nagkaroon eh. Hindi ba kayo nagtaka? Di ba Rhino Canese? Di ba Nilda Arceo? Shoutout sa mga kabsat natin. Nilda Arceo, Silvia Latorre, Nora Morales, shoutout. At kay Esther, watching back our channel. Hello po, Esther Gutierrez, shoutout. At Rhino Canese. At saka sa natin. Nakakagulat, kabsat, no? May healing daw siya kay Juan. May knee injury daw siya. Pero si Matibag, walang pakialam, mga kabsat. Basta may warrant, aarestuhin siya. Kaso nga kanina, kabsat. Okay. So, bakit ano nangyari? Nagkaroon siya ng 90,000 bail. Kasi yun yung penalty, mabsat, ng kanyang arrest warrant, mabsat, sa graph. Graph yun, mabsat. Hindi pa yun. Graph. 2 counts of graph yun, mabsat. Kung na nagkakamali, 2 counts of graph. Hindi pa lumalabas yung warrant ng plunder. Yun yung mas kinakatakot nila kasi no bail yun. Kahit anong gawin nyo, no bail. Biro nyo, kakahain lang yun kahapon. Kahapon lang nahihain yun. In just 24 hours, lumabas na yung warrant. Ang bilis, no? Ang bilis. Parang si ano yun? Si Agimat. Si Bong Revilla, di ba? Ang bilis. Within 48 hours, labas yung plunder arrest warrant niya. Naku po mga kabsat. Paano ba yan? Mamomroblema na sila sa Lunes. Pag ay, teka lang. Balita ko, merong merong Blue Ribbon Subcommittee na pangungunahan na naman ni Marcoleta. At saka, kasama ba si Jinggoy doon? O, makakasama pa ba si Jinggoy? Ay, Diyos ko po, routine ako. Kaya kumado. So, siya, pakinggan natin yung mga balita muna. Bawasan natin yung soundtrack natin para marinig natin yung mga latest na balita. Ito po ang mga latest, mabsat. Pakinggan muna natin. Si Matibag muna, mabsat. Okay. Senator Estrada. Sa law enforcement agency, as soon as we get hold of the warrant, we will enforce it. We will locate Senator Estrada. The National Bureau of Investigation is ready to arrest Jinggoy Estrada following the Sandigang Bayan issuance and arrest warrant against him connection with the Graph case according to NBI Director Matibag. Kung hindi siya sumuko, pupuntahan natin siya at ipapa-aresto natin at ibigay ang jurisdiction ng Sandigang Bayan, Matibag says. Warrant was issued by local court. O, di ba? Diyan naman kayo magaling sa mga local court, di ba? O, ito. Senator Estrada and brings to the fold of justice by arresting. But there is also an effort. We have to understand there are other law enforcement agencies like the PNP. And I think I heard that RSALG already communicated something to Senator Estrada. Just bisa po mauna yung NBI na malapit siya. Kasi kanina po sabi ni SILG, Senator Jinggoy needs surgery. Yun, kailangan daw ni Senator Jinggoy ng knee surgery. Anong gagawin mo? Director Matibag, paano yan? Kailangan niya muna magpaayos ng knee surgery. Siyempre, hihilom yung paa niya. Abutin ng 1 buwan siguro bago gumaling yung surgery niya. Paano yan? Pero all of a sudden, nagkaroon siya ng knee surgery, mga kakabsat. Samantalang okay naman siya sa Senado. Di ba, Sir Leonardo? Okay naman siya sa Senado. Sa isang iglap, biglang nagkaroon ng knee surgery. Baka magulat na lang tayo, kinabukasan may neck brace na din. Ay, Diyos ko po, Rudy. O, sige tuloy. NBI po, will there be
standard procedure po ba ang magiging treatment kay Senator Jinggoy or may special considerations ka? He will be treated the same way the other fugitive or subject of arrest, the same treatment. So we have to arrest him as to his medical condition. I think that is not within the jurisdiction of the arresting officers of the NBI. It's up to the court already. Because once we arrest him, we have to turn over his custody to the court. Alam nyo, yung pag-arrest mo kasi, that is the way of acquiring jurisdiction over the person by the court. It is a legal right, this matter. So, tama naman, dalawa yung option na either is surrender voluntarily, just like what Senator Bong Revilla did. Ay, grabe. Hindi siya surrender, hindi siya sumuko, pupunta natin siya para arresto natin. At ibigay ang jurisdiction sa legal right. So this month, si Senator Jinggoy, yung pangalawang senador na pinaka-arresto na po natin. What if gawing refuge na naman yung Senado ni Senator Jinggoy para hindi siya Oo nga, magtago na naman siya sa doon sa protective protective chorba-chocho nila, Diyos ko Lord. arresto? Ano po yung gagawin ng NBI? Are we ready? Napasukin ulit ang Senado? Wala na. Well, the question is if there is a presumption, but if you will allow me, during our discussion, during the time when we are about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nila confession doon, hindi daw kasi local court o ICC. Kung local court daw, may papayag na ng arresto eh. So, along that vein, along that line of argument, yung sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. Yun! And that will be a legal arrest because legal yung arrest na yan. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Tama, nangyari kay De Lima, kay Trillanes, inaresto sa loob ng Senado. Senator Enrique. Tama yan. Okay, good. O ito, may balita, Mabsat. Kaso SMA na ito eh. We are always ready. Ba, always ready daw. Laging handa. Boy Scout si Matibag, mga Mabsat. Kahit saan. Paano siya magbibil? Wala no bill. Doon sa graph, but doon sa Grab, which is nag-bail naman siya kanina, Director Matibag. 90,000 nga yung binayaran nila eh. Per count. Eh kung 2 counts yun, edi 180. Ganun ba? Ano ba inisyo sa kanya? Grab po daw. Pero may bail daw eh, Hindi, pag graph 90,000. is bailable. Pero Grab bailable talaga. yung sa plunder, kasi it's raffled to 2 different division. Division, second division, saka fifth division. Pero Second division tsaka 5th division. So may aabangan pa tayo bukas. Kung hindi bukas, sa linggo. Ay, wala lalo na sa Lunes. So overstaying na yan. Kasi nga si Bong Revilla 48 hours lang, ang ganun kabilis. 'Di ba? Pero ito 24 hours lang ha. Nilabas kagad ang warrant of arrest sa graph. Ay, mukhang bukas may pasabog na naman bukas. Breaking news. kahit bailable po yun, naka-monitor pa rin po yung NBI. Of course, kasi meron pang palabas na, kung hindi pa lumabas yung warrant, that's why I'm asking kung may copy na kami ng warrant. Yun. Of course, we are ready. Lalo na pag lumabas yung warrant of arrest ng plunder niya, ay grabe. Makakakita tayo tingnan natin kasi total masakit yung tuhod niya eh. Pero bakit all of a sudden bigla-bigla ang sumakit yung tuhod? Nyari. Wala pa pala. How are you preparing for that possibility? I mean, when you say they're prepared, We're always prepared. Kita nyo nga yung nangyari din sa nalaglag yung... Well, always prepared. What do you mean how? We are prepared always. That is our mandate. We've been ready from the start. Yun, mandato ng NBI from the start, no? Pag may arrest warrant, arestuhin. chances, what are the chances that they will release it? Who? Senator Bato? Well, that's why we're ready. That's why when you effect the arrest, naka-gear yan, kompleto, di ba? That's why we're sending May people camera. to teams. And that's also the reason why we are joint effort with CIDG. So what if manlaban ulit si Senator Bato? Ay, grupe, kung manlaban, alam na this. Anak ko, wala na. Tapos ang maliligayang araw. Like what happened sa Senate? Sana wag. Sana wag. Sana wag. Grabe mang asar, no? Yung panahon nila, kung nanlaban, alam na this. Ay, wala na. Pag nanlaban, alam na this. Di ba? Yan ang mga palusot nila, di ba?
Sir, when can we expect a subpoena for Please the provide space. Oh, we're Some preparing space. today. Please make way. Sir, why is it necessary na isubpoena yung wife? Can you just discuss lang a little bit? Yun, pati yung asawa ni Kuan, tuloy naisingit. Yung asawa ni Bato, pinapasubpina na ng NBI. Sorry, please make way. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pa katira doon. Kasi nga because of her pronouncement eh. So we have to Yung mga pronouncement niya, kaya naman pala. Okay? Wag na follow. Nako, hindi sila makakatulog niyan pag ganyan, mga kakabsat. Diyos ko Lord. Oh, mga kakabsat, merong mensahe si Pangulong Bong Marcos kanino kay Bato. Who is actually a fugitive from justice. Agoy! For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, Oh. at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Agoy! Hanggang Ala, Bato. Tinabla ka ni Pangulo. Di ba nagmamakaawa ka sa kanya? President, alam ko naman wala kang sama ng loob sa akin eh. Di ba? Wala ka naman sama ng loob sa akin. Protektahan mo naman ako. Kaming mga anak mo. Ay, Diyos, galad ba ta? Kaya, wala ba to? Hindi dapat bumoto for someone who is actually a fugitive from justice. Palagay ko, hindi dapat siya bumoto. at dumating siya dun sa Senado. Oh. Kung he's willing to take the risk like he did the last Oh, take the risk na ba to? This is your chance. Oh, iligtas mo si Cayetano. time, Iligtas mo sa kahihiyan. ay ibang usapan yun. Yun lang. Basta't nandyan siya. For some Wala na. O, tabla-tablado na. Pahabol mga kapatid, not once. Pahabol mga kapatid, not once, Oh. not thrice, or not once, not twice, but thrice. No, hindi. Ang tawag natin dyan, three-pit. Ha? Three-pit. Three-pit. Alam mo yung three-pit? Di ba, Alin Valencia? Alam mo yung three-pit? Ha? 3 beses. Three-pit. Paldo ang tawag doon, di ba? Esther Gutierrez, Diyos ko Lord. Cora Vidal, shout out. Nako po. 3 beses nang nakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada. Agoy! Ang tawag tuloy sa kanya ng ilang netizens, Ayun o! three-peat champion. Speaking of the three-pit champion. Three-pit talaga. Ay, sabi ko sa inyo eh, sino lang ba nakaka-three-pit? Lakers, tsaka Chicago Bulls nung panahon ni Jordan, tsaka panahon ni Shaquille O'Neal, tsaka ni Kobe. Sila lang yung may three-pit. Pero, mayroon din palang three-pit itong si Jinggoy. Diyos ko Lord. Oh. Yun ang galing oh! Oh, Jinggoy. Ang galing-galing. Yan po ang video ni Senator Yun Jinggoy na! sa hard court kung saan Pero bakit meron siyang knee injury? Kailangan daw niyang ipa-surgery. Opo, grabe oh. Kailangan niya ipa-surgery yung kanyang knee. Ay, Diyos ko. Paano yan? ibinida niya ang kanyang behind-the-back moves. Yan! Pero hirit ng isang netizen, hindi na raw sa behind-the-back magaling ang senador, kundi sa kickback umano. Unang nakasuhan ng plunder si Estrada noong 2001 dahil sa huweteng skandal. Sunod naman noong 2014 dahil sa pork barrel scam. Agoy. Pareho siyang naabsuelto sa 2 kaso. Oh. Kaya naman, naharap siya sa parehong kaso dahil sa flood control scandal. Nanindigan siyang lalabanan niya ang mga kaso. Yun lang, no? Yun lang, mga kabsat. Mukhang hindi na Di na natuto. Ang saklap, di ba, Bin Suzuki? My goodness, wala na. May BFF si Jinggoy sa Sandigan 5th Division, kaya puro absuelto. Baka ngayon maulit. Ah, ganun ba? Oo nga, nabalitaan ko din yan, Kabsat, Jing. Naibulong sa atin ng puting kabayo. Meron daw dyan eh. No? Mga yumayaman sa Sandigan Bayan. Ewan, pero alamin na, malay natin bukas. Ha? Malay natin, Sir Leonardo, bukas may magandang nakakagulat na balita. No? Jinggoy! Arestado na! Diyos ko, no? Walang kadala-dala ang kamoting Jinggoy. Yun na nga eh, Sir Leonardo. Paktay tayo dyan. Sige, tuloy. Pero tanong ko, Senador, meron ba?
Your Honor, wala po. Safe ka na. So, sigurado ka. Safe ka na. Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Ayan nga, parang kailan lamang nang sabihin ni Senator Rodante Marcoleta kay Estrada na safe na siya. Pero dalawa silang may kaso, pati si Marcoleta may kasong plunder. Tragis karma talaga. Oh. Pero hindi pala at ngayon napipintong muling makulong. Agoy! Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa Paano ba yan? Jinggoy, napipintong makulong. Mukhang favorite mo naman siguro yung classmate mo dyan sa kulungan kung sakali, di ba? Nami-miss ka na niya. Samahan mo na. O, di ba? O. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit left and right mga kakabsat? Left and right na mga balita, puro si Jinggoy, oy. Namang kamote, oo. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong graft ang Sandigan Bayan 2nd Division. Kaugnay yan ang pagtanggap umano ni Estrada na mahigit 500 milyong pisong kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Agad ding nagpiansa sa Estrada sabay giit na walang katotohanan ang mga paratang... Alam naman na aminin niya. Walang katotohanan yan. Lahat naman, meron bang umamin? Diba? Diyos ko, Lord. May umamin ba? Ay, naku po. Diyos ko po, Rudy. laban sa kanya. Nakatutok si Joseph Morong live mula sa Sandigan Bayan. Joseph Morong. Kanina lang yan, ha? Naglabas na nga ng warrant of arrest para sa kasong graft itong 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada para dun sa kasong graft na kinakaharap niya dito. Kaya nagpiyansa siya ng 90,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Jesus, may nararamdaman na. Kasama ng senador ang kanyang asawang si Presi at mga anak. Tumanggi pa muna magbigay ng pahayag Oy, asawa pala niya yung kasama niya kanina. si Estrada. Saglit na nagkagulo. Nagkagulo na, nagtulakan pa kanina. Na magkagitgitan ang Nagagalit yung asawa, wag niyong kana. Wag niyong hawakan yung asawa ko, may knee injury yan. security at media na nakatutok sa senador. Nagkagulo na. Naipit pa sa komosyon ang bunsong anak ng senador na si Jill na yapos-yapos ng kanyang ina. Pumunta sa korte si Estrada para dito na siya iproseso. Dito na rin siya kinuna ng kanyang mga fingerprint ng tauhan ng PNP-CIDG. Yung mugshot niya, yung panibagong mugshot. Di ba usually pag ganyan, may mugshot pa, kahit magwaran. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Estrada para sa kinakaharap niyang kasong graft, kaugnay ng umano'y pagkakamal niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Kasabot niya umano at co-accused din niya sa kaso. Kasabot niya itong si Bunuan, anak ng kamoting Bunuan. Akala mo matino, no? Putragis kasabot din pala, Diyos ko Lord. Sandigan Bayan 2nd Division, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sumipot din sa korte si Bunuan, bagaman naging mailap ito sa media. Nabigo ang kampo ni Estrada na maharang ang warrant of arrest sa 2nd Division kahit pa naghain ito ng motion na huwag itong ilabas dahil may mga paglabag daw sa due process para sa senador. Wala. Gusto sana ng kampo ni paano ba na maharangan? Within 24 hours lumabas yung warrant? Kaka-file lang kahapon? Kaka-file lang kahapon mga kakabsat. In just 24 hours lumabas kaagad ang warrant of arrest. Diyos ko Lord. Estrada na ang korte ang magtimbang kung may sapat na dahilan o probable cause para isampa ang kaso. Meron pang kasong kinakaharap na plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division si Estrada. Pero sa mga oras na ito ay wala pang utos na galing sa korte kung maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Non-bailable ang kasong plunder. Yan na. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya na wala raw batayan at katotohanan. Nagpiyansa siya bilang respeto sa judicial institutions ng bansa at nagpapasailalim sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Ang kanyang pagpiyansa ay isa sa mga legal remedy na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Umaasa raw siya sa patas sa pagtrato, due process at walang kinikiling ang pagdinig. Naman, patas yan. May due process yan. Dito na itong panahon ni Digong, walang ka-due process. Diyos ko po, Rudy.
Ngayong maghapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakuha ng reaksyon pa dito kay Senador Estrada at ayon sa kanya ay papasok siya sa Lunes sa Senado kung saan alam naman natin na mainit ang issue ng liderato sa Senado. Narito ang kanyang payag. Sinabi mo pa, Enrico Tonggol, nakakapunta ng Senado, ngayong aarestoy na siya, di may diferensya sa tuhod. Parang si Erap lang, no, tuhod din ang nagkaroon lang ng injury. Surgery nga gusto niya, hindi lang kon eh. Kailangan surgery. Pag sinergery, ilang araw, ilang linggo gagamot yan. So, para medyo convincing. Kasi gas-gas na kasi yung neck braces. No? So, ang ngayon is knee injury. All of a sudden, nagka-knee injury. Sen, maasahan daw po ba yung pagpasok nyo sa Monday sa Senado? Of course, never naman tayo. Yun eh! Yun! Of course! Maasahan sa Lunes sa pagpasok si Senator Jinggoy. Yun! Yun kung hindi pa lalabas yung plunder case mo. Pero pag lumabas, I don't know. Yun kung hindi pa lalabas yung plunder warrant of arrest mo. Pero once lumabas yun, nako po. Hindi tayo. Pasalamat ka kasi ilang araw ka nakakan. Si Bong Revilla nun, within 48 hours, lumabas ka agad. Diba? Pero sumuko siya. Yun. Ikaw kaya? Oh. Mag-absent sa Senate. Yun. Yan si Senator Jinggoy. Ngayon, Maris, ay walang naging desisyon ang 5th Division naman ng Sandigan Bayan na may hawak ng plunder na non-bailable at graft. Kaya sa araw na ito ay walang lumabas na arrest warrant. Hindi natin alam kung darating yan sa susunod na Lunes. Maris. Or bukas. Malay natin bukas, di ba? Baka maglabas sila bukas kahit walang trabaho. Maraming salamat, Joseph Hindi Moro. makakatulog si Jinggoy na, sigurado. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Ito yung sunset ko kanina. Pakita ko naman sa inggitin ko kayo, Mabsat. Ito po yung sunset namin dito sa Baguio City. Pinicturean ko po. Ako po nagpicture niyan kanina. Inggitin ko lang kayo ng konti. Okay. Alright, tuloy natin. News update. Nako po, ito na mga kakabsat. Isa pa. NBI to subpoena De La Rosa's wife, others. NBI Melvin Matibag says that the Bureau will issue subpoena to Nancy De La Rosa, wife of Senator Bato De La Rosa, and other individuals who have recently been in contact with the Senate. Yun naman pala. Ito naman nangyari kanina kay Jinggoy. Jinggoy! Senator, sir, this is your first plunder case, sir. Sir, any reaction lang po? The reaction, this is your first plunder case. Oh my God! Natulakan na. Alis kayo dito. Galit na yung mga kanya. Kung sino man yan, yung mga security. Sir, kamusta po yung ninyo? Sige. Sir, kamusta po yung tuhod niya, sir? Senator, kamusta yung tuhod niya? Sir, kailan po kayo nagkasakit, sir? Grabe naman yung report. At kailan kayo nagkasakit? Kasi nga pati sila gulat. Meron pala siyang knee injury, no? Ginulantang niya din, no? May knee injury pala siya. Pero pag nasa Senado, ang galing-galing, ang bilis, no? Maligalig. Sir, kailan po yan nagkasakit? Kamusta yung tuhod mo? Sir, kamusta kayo, sir? Sir, any reaction, sir? Sir, okay. Sir, any reaction na, sir? Naku, parang may nagmura. Isa pa nga, parang... Meron nga, meron. Nangyari? Sino nagtutulak? Reporter? Really? May nagtutulak na reporter na ngayon? Reporter lang naman yun nandyan. Alam ka naman sinong nandyan na iba. Wala namang ibang senador dyan. Grabe, no? Grabe talaga. Ito rin kanina.
Other view. Puro reporter lang naman yun nandun, no? Ayun, no? Ayun, muntik matumba. Padaanin nyo! Huwag ganyan, padaanin nyo. Sir, kamusta yung tuhod niyo, sir? Di ba, mga ibang klase, Allen Valencia. Nagkakagulo sila. Rudy. Sir, kamusta po kayo, sir? Ano reaction, sir? Halos siya laman ng buong feeds natin ngayon, mga kabsat. Nako po. Update tayo last. Jinggoy. I-type mo lang sa search. Pag-arrest ito may bago, GMA News 1 hour ago. Pag-aresto kay Jinggoy Estrada as of 7 PM, that was 2 hours ago. Nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Jinggoy Estrada para sa kasong graft na may kaugnay na flood control scandal. Agad na naghain ang 90% bail ang senador para sa kanyang pansamantala kalayaan, kaya nakauwi na ito kaninang hapon. Bukod sa warrant, nagpalabas din ang Sandigang Bayan 2nd Division ng whole departure upang pigilan si Senator Jinggoy na makalabas ng Pilipinas. Paano yan? Baka kailangan niya magpa-opera sa Singapore. Kasi yung knee injury niya, ay Diyos ko Lord. Senator Jinggoy, mariin kong itinanggi ang paratang laban sa akin. Ang mga ito ay walang batayan at walang bahid ng katotohanan. Ay, really? Walang inilabas ang desisyon ngayong araw sa Sandigang Bayan 5th Division kung nag-issue rin sila ng hiwalay na warrant of arrest. Hawak ng 5th Division ang dalawa pang kaso. Isang kaso ng graft na 90,000 bail at ang pinakamabigat na kasong plunder na no bail o walang nirekomendang piyansa ang ombudsman. Agoy, ang saklap niyan. Allen Valencia, Mark Bon Jovi, Enrico Tonggol, paano na yan? Wala na. Nung nakaraan nung sinabi ni Jinggoy na itago ang CCTV, mabilis pa siyang maglakad. Nung kitang-kita, yun na nga. Itago niyo yung CCTV ha. Itago nyo. Ang problema, putragis lumabas. No? Nilabas na ng PNP yung buong nangyari. Tapos sasabihin na, splice. Sasabihin ni Aplaska, splice daw. Ay, Diyos ko Lord. Yan ang problema, di ba, Sir Leonardo? Agoy. So, ayan, mga update kay Jinggoy. Ano pa bang ibang update kay Jinggoy? Tingnan natin. Ito yung nangyari kanina. Jinggoy, files bail. How are you, sir? Sir, ABS-CBN yan. Wag yan, ABS-CBN. Paano ba yan? Ito, mayroong kan. Sino to? Si Congressman Martin Nagapuerta. We call, green na green, no? Kami si Jinggoy. We call everyone to protect Jinggoy. Protect Jinggoy daw. Protect Jinggoy Estrada from forced political submission by this administration. Kasalanan naman ni BBM. We are Jinggoy Estrada. You can't take all of us. Yun eh. Yun eh. Wala. Dito makukuha si Jinggoy mabsat, pero Diyos ko Lord Rudy, tapos ng maliligayang araw nila. Yan, Congressman Martin. All for kwan daw sila, Jinggoy. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ibang klase din, mga kakabsat. Ibang klase, Sir Leonardo, Mark Bon Jovi. Paldo. Ay, grabe. Siya, punta natin yung isang drama, mga kabsat. May isang drama yung isang senador, mga kabsat. Kilala niyo na kung sino yung senador na drama kanina. Nag-live na naman siya, mga kakabsat. Panoodin natin si Cayetano. Sige, countdown muna tayo. Maraming salamat po. Again, guys, sa 200 plus. Umabot tayo ng 300 plus kanina. Baka naman, like and subscribe naman tayo dyan, mga kabsat. Like po tayo, kabsat. Wala pang bayad yan. Okay, countdown tayo sa ating subtopic. Here we go!